Asher's POV. 4 days before the wedding. I received a text from my best friend Jane. She's inviting me for a celebration before my wedding. She is my girl best friend and since then kaya hindi ko siya natanggihan. We went on her condo. Akala ko simpleng kakain lang kami or manonood ng movie but I'm wrong. Well, we're watching movie of my favorite actor John Lloyd and her partner Bea Alonzo. Jade gave me a hard drink alcohol. I resisted her at first but she mentioned about my married day. Wala ko nagawa kundi pagbigyan siya. The flow of that night is very smooth until I feel so dizzy. Bigla ako nahilo sa huling tagay na ginawa ko. Are you okay? She asked. Umiling ako at pinilit tumayo. Inalalayan naman niya akong tumayo pero natumba ako. Kaming dalawa pumaibabaw ako sa kanya at sa unang pagkakataon, natulala ako sa kanya. Magbabalak na sana akong tumayo ngunit bigla siyang lumingkis sa bato ko, dahilan para mapalapit muli sa kanyang mukha ko. Hinalikan niya ako nung una, hindi ako nakagalaw but then bumigay ako. She is my first. Wala ako naalala kung paano nagawa namin ang bagay na yan, basta ang alam ko lang, natatandaan kong mainit niyang halik at yakap. The wedding day. Habang nasa kwarto ko inaayos ang suit ko, hindi ko na malayan may pumasok. I was shocked when someone hugs me from my back. Akala ko si Heisty kahit napangiti ako but then, pagharap ko ang mga ngiti sa labi ko'y napalitan ng gulat na makita ko si Jade. Nakangiti ito sa akin. What the shit, Jade? Sigaw ko. Tinulak ko siya na naging dahilan para mabitaw siya sa yakap ko. I missed you so much, Usher. Did you miss me too? Salita nito. Umiling ako. Get out of here, baka may makakita sa'yo. Kinakabahang tugon ko. So what? I'm your best friend. Walang makakaalam na ibang pakay ko sa'yo. Salita nito. Muli umiling ako. What are you talking about, ha? Tanong ko. Lumapit muli ito sa akin. Napasinghap ako na sa isang iglap, dinilaan niya ang leg ko. Ang bango mo. Namimiss ko ng katawan mong madikit sa katawan ko. Namimiss ko ng mag-isang muli ang mga katawan natin. Bullshit, Jade. That is wrong. This is wrong. Stay away from me. You are no longer my best friend anymore, remember that. Tumalikod ako at pumasok sa CR. Nilak ko ito. Muli na lang akong lumabas ng CR nang marinig kong bumukas at sumara ang pinto sa labas. Natapos ang kasal namin ni Heisty ng matiwasay. Sobrang saya ko na masalo ni Jade ang bulaklak. Bigla akong kinabahan. Pakiramdam ko ayoko siyang mapunta sa iba dahil sa akin lamang siya. Pero agad kong inalis sa isip ko yon. I am married now to the woman I want, to the woman I love the most. Every time kasama ko sa Jade sa company, she always seduced me. One time pagpasok ko sa company, wala siya. Sa desk na nakalaan sa kanya, but pagpasok ko sa office ko, she was there, sitting at my seat and she is naked. It was turning me on and yes, may nangyari sa amin ng araw na yon. Sinubukan ko siyang iwasan after that day, halos ako na rin ang humawak ng sarili kong schedule na siya dapat mismong gumagawa nun. Inagahan kong tapos para makauwi na sa asawa ko dahil pakiramdam ko habang tumatagal na nasa company ako together with her, naging masama akong asawa kay Heisty. Araw-araw may nangyayari sa amin ni Heisty. She's doing all her best para maramdaman kong hindi ko na kailangan maghanap ng iba. Months and years had passed. Nakayanan kong kalimutan ang namagitan sa amin ni Jade. Pero dumating sa puntong nakita ko siya nakikipagtawanan sa cafeteria ng company. Nagalit ako sa kanya dahil sa ganda ng pagkakangiti niya sa empleyado ko. Pinauna ko siyang umuwi that time nang umalis na siya. Sinundan ko siya hanggang makarating siya sa condominium niya. Hanggang makarating siya sa unit niya, nasundan ko ito. I knocked 3 times before she opened the door. Pagbukas pala ng pinto, agad ko siyang sinunggaban ng halik. Sure? She called me. Kinilig ako. I miss you so much, tugon ko. Hinubaran ko siya ng damit. Di naman siya tumanggi katibayan na gusto niya nang nangyayari sa amin. I shit her all night. I proved to her that I missed her that much. Di ko na nga napansing inabot na kami na madaling araw sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Pag uwi ko, naabutan kong natutulog sa sofa si Heisty. I felt so guilty, I asked myself. Paano ko nagagawa sa kanya to? I love my wife so much. Binuhat ko si Heisty hanggang sa kwarto namin. Kinumutan ko siya bago ko nagpalit ng damit at humiga sa tabi niya. I hug her so tight. Nagsorry din ako kahit alam kong hindi niya na to maririnig pa. Kinabukasan, buong araw kong hindi pinansin si Jade. Di ko siya kinakausap kung hindi kailangan. Buong araw sinubukan ko siyang wag isipin dahil every time may isip kong maasawa na ako, doon ako nakokonsensya. Nagawa akong iwasan si Jade sa buong araw na yon, but I find myself turning back my car into her condominium. Muling may nangyari sa amin. Paulit-ulit.
2 buwang naging gano'n ako kay Jade. Minsan inaabot ako ng umaga dahil nakakatulugan naming 2 oras. Sinubukan ko ulit siyang iwasan pero hindi na maalis sa utak ko ang ginagawa naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan nahulog na ako sa kanya. I know this is very wrong. I am shit married for 3 years, 11 months and 29 days. Gusto kong bumawi kaya naman nag-schedule agad ako ng honeymoon namin sa Germany. Sinubukan kong kalimutan si Jade sa mga nagdaang 2 linggo na stay namin sa Germany. Nalibot namin to sa abot na makakain namin dalawa pero wala. Siya pa rin ang nilalaman ng isipan ko. Walang nangyari sa amin ni Heisty ng mga panahon na yon. Alam ko rin hindi na siya nagpipills pero ano pa bang saysay ng paggamit niya noon kung wala naman ding nangyayari sa amin for 2 months. And oo, aminado kung binubuntis ko si Jade. I don't know what happened to me but one thing I know, I am willing to leave Heisley for Jade. Pag-uwi nga namin galing Germany kinabukasan, maaga ako umalis ng bahay hindi para pumasok sa company. Di ako pumasok ng araw na yon. Kaming dalawa ni Jade. Buong araw kami nagkulong sa unit niya. Walang nangyari sa amin ng araw na yon. Nagbonding lang kaming dalawa pero pagsapit ng gabi, tayong sa kwarto kami ng kulong at magdamag kaming nagsala doon. Asher, Jade is here. Sigaw ni Heisley mula sa may sala. Dali-dali akong tumakbo pababa ng 2nd floor. Namangha ako na makita ko si Jade sa suot niyang fit dress na konting galaw at taas ng nito'y makikita na ang tinatago niyang pagmamayari ko. Ngumiti ako sa kanya at lumapit. Pasimple kong pinisil ang matambok niyang puwet. Wala na tayong stock sa kusina. Mamimili na muna ako. Kayo na munang bahalang dalawa dito ha? Napalingon ako kay Jade na ngayon sobrang ganda ng pagkakangiti niya. Muli akong lumingon sa asawa ko. Inihatid siya sa labas ng bahay hanggang makaalis ito gamit ang sarili niyang sasakyan. I missed you. Naghubad siya sa harapan ko. Napangiti ako nilakang pinto ng bahay bago ko lumapit sa kanya. Matagal mamili si Heisley kaya naman sa ilang oras sa pagkawala niya, ganon katagal na oras kami nagsalo sa sala na iyon. Pinaramdam namin kung gaano namin kamahal ang isa't isa, na kahit mahuli kami ng asawa ko ayos lang, para matapos rin ang pagtatago namin yon. Saktong pinagtitimpla ko ng juice sa Jade nang marinig namin ang kotse ni Heisley na nasa labas na ng bahay. Sasalubungin ko na sana ito pero agad ko ring iniharang ni Jade at bilyang dinamba ako. Binuksan niya ang zipper ko. Mabilis ko siyang ibinaba at pinasok muli ang ari ko sa pants ko habang isinasara ko yon. Mabilis kong sinalubong si Heisley na ngayon naglalakad na sa may sala. Bakit ang tagal mo? Tanong ko. Hindi ka na nasanay sa akin. Lumingon to sa akin at pinasadahan ako ng tingin. Bakit pawis na pawis ka? Tanong nito. Napanunok ako. Nasa kusina na kami nang mula sa banyo lumabas si Jade. Ngiti-ngiti itong sumalubong ng halik sa pisngi ng Heisley. Bakit pawis na pawis ka? Muling tanong neto sa akin. Nasira kasi yung pinto ng CR kaya inayos ko. Saktong tapos na ako nung pagdating mo, binalik ko yung tool sa cabinet niya. Kaya agad kitang sinalubong. Tumango itong nakangiti. Habang nagluluto si Heisley, nakaupo kaming dalawa. At hindi agad nasalubong tumango itong nakangiti. Nagkukwentuhan kami. Siyempre kasali si Heisley sa usapan namin yon. Nakatalikod siya sa amin kaya naman walang hirap kong nahawakan sa Jade. Patuloy ang kwentuhan naming tatlo habang ginagawa iyon. Hanggang kumain kami magkatabi kami ni Jade. Sanay na sa amin si Heisley kapag magkakasama kaming 4 nila Cooper. Kami laging dalawang magkatabi. Uuwi na ako. Paggabi na rin kasi. Tumayo si Jade habang sinasabi niya ang mga to. Pagkatapos namin kumain sa sala kaming tatlo, nagkwentuhang muli. Katabi ko si Heisley habang sa Jade naman, katapat naming dalawa. Tumayo ito at nagpaalam na. Ikaw nang maghatid sa kanya sa labas. Gagawa lang ako ng snacks natin para mamaya. Tumango ako bago tumayo. Paglabas namin dalawa ni Jade, mabilis siyang pumasok ng sasakyan niya. I gave her a smack. Do this for me, Asher. Biglang salita nito na ikinagulo ko. What do you mean? Make love with her. Ikinagulat ko ito. May usapan na kasi kaming hindi ko na muling makikipagtalik pa kay Heisley hanggang sa magsawa to sa akin na magiging dahilan para iwan niya ako. What are you thinking, darling? Tanong ko. Please gawin mo sa kanya lahat ng ginawa mo sa akin. After that, sabihin mo sa akin kung mahal mo pa rin ba ako. Malungkot at tura nito. Umiling ako. Jade! Magsasalita na sana ako kaso agad siyang nagsalitang muli. Di ko naman sinabi ngayon mo gawin. Take your time, darling. Pagkatapos yung gawin yon, kung mahal mo pa ako after yung gawin, puntahan mo agad ako sa condominium ko. Hihintayin kita.
Binigyan niya ako ng isang mababaw na halik bago niya pinandar ang sasakyan niya papalayo sa bahay naming yon. Asher's POV. Pinag-isipan ko na mabuti ang sinasabi niya ni Jade. Di ko alam ba't niya naiisip ang bagay ng mga ganon. Pero dahil mahal ko siya, pinagbigyan ko siya. Isang buwan muli ang lumipas na makita kong sarili ko nakikipagtalik kay Heisley. Tulad ng sinabi ni Jade, ginawa ko nga sa asawa ko lahat ng ginawa ko sa kanya. Sinubukan kong iparamdam kay Heisley na mahal ko pa rin siya, na hindi ko siya kaya ipagpalit sa iba. Pero tila hindi ko naramdaman ang asawa ko dahil habang ginagawa namin yon wala ako ibang nakikita, nakatalik kundi si Jade lang. Pagkatapos namin gawin yon, muli ko nakita ang sarili ko papunta na sa condominium ni Jade. Nahihirapan ako mag-park kaya naman medyo natagalan ako. Pagpasok ko sa loob ng building, biglang tumawag sa akin si Heisley. Kinabahan ako dahil akala ko umalis siya ng bahay para nang sundan ako. Pero ang binaba niya agad ang tawag, nakahinga ako ng maluwag. May sarili akong susay ng unit ni Jade kaya naman wala akong hirap na nakapasok. Napangiti ako na maabutan ko si Jade na natulog sa lapag sa may sala. Lumapit ako sa kanya, tumiga sa tabi niya. Agad siyang nagising sa mga yakap ko. Asher, why are you here? Wala naman tayong usapang magkikita, hindi ba? Parehas kaming humingi ng leave ngayong araw dahil may a-attend na reunion mamayang gabi. Samantalang ako naman ay gusto ko magpahinga na lang buong araw pero iba ang nangyari. Diba sinabi mo, puntahan kita pagkatapos ng namin gawin yon? Kaya nandito ako, turan ko. Ngumiti ito at umupo. Umupo rin ako sa tabi niya. Ano? Mahal mo pa rin ba ako? Tanong nito. Ngumiti ako bago dahan-dahang tumango. Mahal na mahal kita, Jade. Ngumiti ito ng pagkaganda-ganda na kahit pa sinong lalaki ay talaga namang mabibighani sa ganda niya. Hinalikan ko siya. Buong magdamag wala kaming ginawa kundi ang burahin sa katawan ko ang bakas ng pagtatalik namin kanina ni Heisley. Hinigatin namin ang ginawa at nagawa na namin dalawa ni Jade ng mga nagdaang araw at buwan. Masaya kaming nagkukwentuhan pagkatapos namin gawin ang panibagong makasananang eksena. Wala na nga ata akong maisip na tama dahil tuwing nakakasama o nakakatarik ko si Jade ay wala na akong maisip na tama kundi siya at siya lamang. Kinabukasan maaga akong umalis para sa isang board meeting. Di ko maiwasang kabahan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kaya naman na matapos ang meeting, sinermonan ako ni Daddy na naanood ng meeting. Sinabi ko na lamang na may hindi magandang nangyari kahit ang totoo ay wala pa naman. Labas tayo. Bungad sa akin ni Jade ng pagpasok ko sa office, sumunod siya sa akin. Lumingon ako sa orasan at mag-aalas 2 ng tanghali. Tumango ako sa alok ni Jade kaya naman kinuha ko ang coat ko at lumabas na ng office. Pumunta kami sa isang coffee shop. Naupo kami sa tabi ng dingding ng glass. Ako ay umupo sakita sa labas samantalang si Jade nakaupo na sa dingding na hindi glass. Ibibili lang kita ng coffee at cake. Tumango ako. Pumunta naman siya sa counter para umorder. Hindi nagtagal bumalik din to. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay ang pagupo sa mismong harap ko ni Jade. Biglang kumabog ang dibdib ko. What happened? Baka sa itsura nito ang pag-aalala. Nothing. Kinakabahan lamang ako. Ngumiti ito at tinalikan ko. Tinugunan ko ang halik na iyon pero agad ko ring nabawi ang mga ito. Baka kasi may makakita sa amin. Tinawag ang pangalan ni Jade dahil sa order namin kaya naman tumayo ito kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na tumingin sa labas. Nagulat ako na makita kong sikat na si Tadeo sa tapat ko. Nakatingin ito sa akin. Malalim ang pagkakatitig niya. Kilala ko to dahil minsan ko na siyang nakasama sa isang tour. Di ko siya nakausap dahil mas gusto niyang mapag-isa. Tinangon ko siya pero agad niya akong tililikuran. Umiling ako. Umupo si Jade sa tapat ko. Here's your food. Sir, enjoy. Masayang tura nito. Umiling ako at saka pilit na tumawa. Minsan talaga nagiging ganito siya. Isa siguro to sa mga nagustuhan ko sa kanya. Still nervous? Tanong niya. Tumawa ito. Wala lang yan, okay? Baka dahil lang sa pagod yan. Tumango ako. Inawakan ko ang kamay niya at pinagkahalikan ito. Naisip ko kasi, sa ganoong paraan. Mababawasan ang kabang iyon pero mali ako dahil para itong 3 drums na nagunan sa pagtambol. Sobrang lakas pa nito na naging dahilan. Para manginig ako ng kaunti at mapansin ni Jade. Hey, are you okay? Umiling ako bago pilit nang umiti. Ngumiti rin ako dito bago tumayo ng bahagya at tumukwang sa lamesa.
Napangiti ako sa kanyang ginawa kaya naman nang ilapit niyang mukha sa akin agad ko siyang hinalikan. Bumalik kami sa office namin pagkatapos namin kumain. Nang hindi madali sa akin ang araw na yon, hindi ako makapag-isip dahil kinukuha ng kaba ko ang concentration ko sa trabaho. Kaya naman kahit madami pa akong gagawin, ay umuwi na ako ng 8 p.m. Inaya pa ako ni Jade sa kondo niya pero mas ginusto kong umuwi. Nakita ko pa ang lungkot sa mga mata niya pero sadya, hinihila ng mga paa ko ang katawan ko pauwi sa bahay namin ni Heisley. Pagka-park ko pala ng kotse ko ay napansin ko, pauwi sa bahay namin ni Heisley. Nakita ko ang lungkot sa mata niya pero sadyang hinihila ng ang paa ko ang katawan ko. Wala pa ibang tao sa bahay. Wala pa si Heisley. At ipinagtaka ko iyon. Muli kumabog ang dibdib ko. Hindi na ako mapakalit, pakiramdam ko may hindi magandang nangyayari. Pumasok ako ng bahay at naupo sa sofa. Nang hindi ako mapakali, pumunta ako sa kusina. Walang kahit anong lutong nakain sa lamesa, maging lutong ulam na nakalagay sa ref o maging sa stove. Kaya naman no choice ako magluto dahil nagugutom na ako. Pagkakain ko, umakit ako sa taas ng kwarto at naligo. Pagkatapos kong maligo, doon ko napansing hindi pa dumarating si Heisley. Weird, sabi ko sa sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na ginabi siya ng husto sa pagkikita nila ni Cooper. Pagbaba ko ng sala, dili ko nilapitan ng case kong dala lagi. Kinuha ko sa bulsa noon ang cellphone ko. Denial ang number ng cellphone ni Cooper. Pero nakalimang tawag na ako, wala pa rin sumasagot. Baka tulog na. Pero nasaan si Heisley? Tanong ko sa sarili ko pero wala akong makuhang sagot. Napalingon ako sa kusina. Naaninag kong nasa lamesa pa pala ang pinagkainan ko kanina kaya naman lumapit ako doon. Nilagay yon sa lababo bago hinugasan. Sinimulan ko ng tawagan si Heisley na mag-11 p.m. na. Di niya sinasagot ang lahat ng tawag ko. Inabot ako ng 12 sa pagtawag sa kanya. Tinext ko na rin siya pero kahit anong respond mula sa kanya, wala ko natanggap. Nilalamon na ng pag-alala ang isip ko. Dali-dali kong sinagot ang tawag nang bigla itong mag-ring. Hindi ko na nakita kung sino may-ari ng tawag na yon. Where the shit are you? Sigaw ko. Asher, why are you mad? What happened? Boses mula kay Jade. Agad kong nailayo ang cellphone sa tenga ko bago sinilip ang may-ari ng tawag na yon. Umiling ako sa sariling katangahan na mapagtanto na si Jade nga ang tumatawag. Sorry, I thought you're Heisley. Paliwanag ko. Narinig kong bumuntong hininga ato. What's with her? Tanong nito. Hindi pa siya umuwi? Tagon ko. Why? I don't know. I can't contact her. She did not answer all my calls, even my texts. Nilak ko ang pinto ng bahay dahil nauubusan na ako ng pag-asang uuwi ang asawa ko. Nahiga ako sa sofa pagkatapos nun. May sinabi ba siya sa'yong kahit ano? Tanong nito. Inalala ko naging usapan namin kaninang umaga. Nakasagutan ko ito tungkol kay Cooper. Yes, magkikita raw sila ni Cooper. I see. Baka naman napasarap ang kwentuhan nila at di napansin ng isang oras. Kilala mo ang dalawang yon. Sobrang close na sa isa't isa. Tama si Jade. Para na magkapatid ang turingan nilang dalawa kaya hindi malabo na ganoon nga ang nangyari. Sige, matutulog na ako. Akmang ibababa ko na sana ang tawag nang bigla itong nagsalita. Pwede kitang samahan dyan? She is seducing me. I am not in the mood. Baka umuwi si Heisley bigla. Napapabuntong hiningang sagot ko. Hindi siya maghihinara na may ginagawa na tayo, no? Alam kasi ni Heisley kung gaano kami ka-close na Jade. Kung gaano sila ka-close ni Cooper, ganon din kaming dalawa. Hindi na. Good night. Di ko na siya inintay pang sumagot. Agad kong binaba ang tawag at tumilata sa sala. This is not good. Turan ko sabay hawak sa parte ng dibdib ko. Sa tapat ng puso ko. Sobrang lakas ang tibok ng puso nito. Pinagpapawisan ako dahil sa sobrang kaba. May nagsasabi sa loob ko na may hindi talaga magandang nangyari sa asawa ko. Para ngayon pa lang nasasaktan na ako, di ko alam kung bakit at para saan. 2:00 na nandalawin ako ng antok pero agad akong nagising nang biglang marinig kong pagparada ng sasakyan ni Heisley sa tapat namin. Naparingin ako sa orasan at nakita kong 5 a.m. na mahigit. Dali-dali ako lumabas at doon ko naabutan si Heisley. Papasok na ng bahay. Aga mo atang nagising. Pagluluto na kita. Salubong nito sa akin. Di niya ako tinignan kaya naman nagsalubong ang kilay ko na hindi niya nakita. Saan ka galing? Tanong ko. Pero hindi niya ako pinansin. Pumunta siya ng kusina at dumiretso sa ref at binuksan iyon. Kumuha ng hotdog at itlog. Agad niya tong pinarito at nanatili ako sa likod niya. Saan ka kako galing? Tanong ko na mapagtanto kung wala siyang balak sa magot.
Naratili siya nagluluto kaya't sa inis ko nahila ko ang braso niya paharap sa akin. Sagutin mo ang tanong ko, saan ka galing? Sigaw ko. Ang kapal na mukha mong i-question ako ngayon. Naguguluhan ako sa itinura niya. Anong sinasabi mo? Tanong ko at umiling lamang ito. Hindi niya ako pinansin. Nagluto lang siya ng tahimik kaya wala ako nagawa kundi ang panoorin lamang siya. Pagkatapos ito magluto, naghain siya sa lamesa at kinuhang tinapay sa ibabaw ng ref. Pinagtimpa niya rin ako ng kape. Naupo ito at kumain ng tahimik. Napabuntong hininga ako bago umupo sa tabi niya. Hindi ko maiwasang titigan siya sa bawat galaw niya. Di ko maiwasan tunay ng sarili ko kung may alam na nga ba siya. Malaking kaba ang bumangon sa dibdib ko. Pagkatapos niyang kumain, tumayo ito at nilagay sa lababo ang pinagkainan niya. Dali-daling umakyat sa itaas. Dahil sa taranta ko, bigla ako napatayo at sinundan siya. Pagkapasok ko ng kwarto, laking gulat kong napatingin kay Heisley na nag-iimpake ito ng gamit niya. Anong ginagawa mo? Ba't ka naglalagay ng damit sa... Pinutol niya ang sinasabi ko. Aalis na ako sa bahay na to. Hindi ko na kayang tumagal pa ritong kasama ka. Salita nito na talagang lalong kinagulat ko. Ano bang tinutukoy mo? Pwede bang pag-usapan muna natin tong dalawa? May hinahong turan ko. Umiling lang ito. Kumuha siyang muli sa drawer ng underwear niya at nilagay sa bag. Ano bang problema, Heisley? Tell me para maayos natin to, please? Huminto to sa ginagawa niya at tinitingnan ako. Kailan niyo pa ako ginagago? Natigilan akong napatitig sa kanya. Lalapit na sana ako sa kanya pero agad tong umatras. Huwag kang lalapit sa akin. Nandidiri ako sa inyo. Sigaw niya habang umiiyak. Walang tigil ang luha niyang pumapatak. Wala ako ibang maramdaman kundi galit sa sarili ko. Tinatanong kong muli sa sarili ko kung paano kong nagagawa sa asawa kong mga yon. Kailan pa? Sagutin mo ko. Sigaw nitong muli. Nataranta ako kaya nasagot ko to. 3 months na. Tumitig ako sa kanya habang pumapatak ang mga luha ko. Sinubukan kong lumapit muli pero dali-dali siyang umatras kaya kap ang bag niya. I'm sorry, Heisley. Please, I'm sorry. Let me explain, please. Nagpumilit akong lumapit pa rin sa kanya. Na ma-corner ito, doon ko siya nayakap. Humagulhol to bago tuloy na bitawan ng bag at yumakap sa akin. Sorry, sorry. Umiiyak na salita ko habang magkayakap kami. Pinalo niya ako sa braso. Manluloko kayo. Nakakadiri kayo. Paano yung nagawa sa akin to? Paano, Asher? Shit! Ginawa ko lahat para wag tayong humantong dito. Paano mo nagawa sa akin to? Nakakadiri kayo. Humahagulhol niyang sigaw habang patuloy niya akong pinapalo sa braso. Nagpumiglas to sa yakap ko. Huwag mo akong yakapin. Hinigpitan ko pang lalong pagkakayakap sa kanya pero lalo lang itong nagpumiglas. Bitawan mo ako, nandidiri ako sa'yo. Sigaw niya pero wala akong ginawa kundi humingi ng patawad. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong yakapin. Bitawan mo ako. Sigaw ko. Nawalan ako ng balanse kaya naman napakawalan ko siya. Dali-dali niyang kinuha ang bag nito bago niya at saka madaling tumakbo. Agad ko siyang sinundan pero huli na ako. Nakasakay na siya sa kotse at handa nang umalis. Heisley, please Heisley, pakinggan mo ako. Open the door. Please, don't leave me like this. Kalampag ko sa salamin ng kotse niya pero hindi niya na ako pinansin at pinaharurot ang sasakyan niya papaalis. Wala ako nagawa kundi umupo lamang sa labas ng bahay namin. Wala ako nagawa kundi umiyak at isipin ang mga kasalanan na nagawa ko sa asawa ko na wala namang ibang ginawa sa akin kundi mahalin at pagsilbihan ako. Asher's POV. Ding dong! Patakbo ko lumakad papunta sa pinto. Nabuksan ko yun agad kong niyakap ang taong nag-doorbell. Heisley, buti bumalik ka. I'm sorry, please let me explain. Umiiyak na tagon ko. Asher, what happened? Napakalas akong bigla ng yakap nang marinig kong boses ni Jade mula sa yakap ko. Why are you here? Naparanok na tanong ko sa kanya. I am here to check on you. Hindi ka pumapasok ng office. Hindi ka malang nagpaalam. Oh my gosh, look at you. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya. Walang gana akong lumingon sa kanya. Ano bang itsura ko? Tanong ko. Lumapit siya sa akin at inamoy ako. Agad siyang lumayo. Hindi ka pa ba naliligo? Oh my gosh! Maarting salita niya. Tumango ako. 3 days na. Walang ganang sagot ko. Tinalikuran ko siya at saka maling lumapit sa sofa at nahiga. Inabot ko ang beer na sa lamesa at tinungga ko ito. Kahit natapon ang ilang sa damit ko, wala akong pakialam. Umayos ka naman, ano bang nangyayari? Di ka man na nagsabi sa akin? Umupo ito sa paahan ko. Tahimik lang ako nakatitig sa kisame. Ano ba, Asher? Galit na sigaw nito.
Alam na niya ang lahat. Biglang pumatak ang luha ko matapos kong bitawan ng mga salitang iyon. How? When? Gulat ding tanong niya. Umiling ako. Hindi ko alam. Galit na galit siyang umuwi dito kinabukasan hindi niya pag-uwi na hindi ko nagawang magpaliwanag. Paghihinagpis ko. Nagulat ako nang hinain niya ako paupo at niyakap ng mahigpit. Di ako nakapag-react sa higpit ng yakap niya. I'm really happy. Magiging malaya na tayo. Magagawa na natin lahat ng gusto natin. Narinig kong pag-iyak niya, di ko alam kung bakit, pero nainis ako. Hinawakan ko magkabilang braso niyang nakapulupot sa leeg ko. Bago dahan-dahang inilisto sa pagkakayakap sa akin. Why? Takang tanong niya. Ayoko na, Jade. Itigil na natin to. Tumayo ako taglakad papuntang kusina. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla niya akong niyakap mula sa likuran ko. Bakit naman? Ito yung matagal na nating gusto, diba? Ang malaman ni Heisey ang totoo para maging malaya na tayo. Para hindi na tayo nagtatago. Umiiyak pang salita nito. Muling tinanggal ko ang pagkakayakap niya sa akin bago siya hinarap. Akala ko rin yun ang gusto ko eh. Akala ko magiging masaya ako mapunta sa'yo dahil iniwan ko ang asawa ko. Akala ko mahal na kita at kaya kong iwan si Heisey para sa'yo. Akala ko lang pala lahat ng yon. Dahil tingnan mo nga ako. Mukha ba akong masaya? Mukha bang nag-e-enjoy ako sa iniwan ako ng asawa ko dahil sa'yo? Sigaw ko. Napaupo ako sa sahig bago maling humagulhol. Hagulgol na may kasamang pagsisisi at sakit. Pagsisisi na handang ituwid lahat ng yon. Bigyan lang niya ako ng isa pang pagkakataon. Yan ba ang gusto mo? Tumango lang ako bilang tugon kay Jade sa tanong niya. Di ko na siya narinig pang nagsalita. Tayong lakad niya lang papalayo ang narinig ko. Ring ring! Nang tumurog ang cellphone ko, dali-dali akong tumakbo papuntang sofa kung saan nakalapag ito. Sinagot ko ito. Heisey? Tawag ko sa asawa ko. Umaasang siya nga ang tumatawag. Si Cooper to, Asher. Nanlumo ako nang mapagtanto kung hindi ito si Heisey. Bumuntong hininga ako bago nagsalita. Bakit? May balita ka na ba kay Heisey? 3 hours from now, magkikita kami ni Heisey sa coffee shop. May di kalayuan sa building nyo. Ayun yung coffee shop kung saan kami nagpunta ni Jade the other day. Sige, pupunta ako. Nga pala, wag mo na sana sabihin kay Heisey na pupunta ako. Salamat. Akmang papatayin ko ng tawag nang bigla itong magtanong. Ano bang nangyayari, Asher? Nag-away ba kayo? Bumuntong hininga ko. Wala naman. Salamat ulit. Pagpatay ko ng tawag, agad ko nilahis ang buong sala. Maging ang kusina at kwarto nilinis ko dahil umaasa ako. Sasama sa akin pa uwi ang asawa ko. Pagkatapos ko maglinis ng bahay, naligo na ako taghanda sa pagsundo sa kanya. Malakas ang loob kong sasama siya sa akin. Alam ko mapapatawad niya ako sa ginawa kong kasalanan sa kanya. Umaasa akong bibigyan niya pa ako ng pagkakataon at hindi ko sasayangin yon. Magpapakatino na ako tulad na napag-usapan namin ni Cooper. Pumunta nga ako sa coffee shop. Hindi ko pinark ang kotse ko sa hindi makita ni Heisey. Alam ko pag nakita niya ako kakaripa siya ng takbo. Pagbaba ko ng sasakyan, agad akong pumunta sa harap ng coffee shop. Agad nangilid ang luha ko na makita ko ang asawa ko. Parang masyadong mabilis ang 3 araw para mangayat ang husto si Heisey ng ganon. Ang payat niya talata sa mata niyang kulang na tulog at talatang pag-iyak. This is all your fault, Asher. Face it and clean it. Malakas akong bumuntong hininga bago tuloy lumapit sa asawa ko. Di nito napansin ang paglapit ko kaya naman kampante akong nakalapit sa kanya ng husto. Paglapit ko'y ramdam niya marahil ang presensya ko kaya lumingon to sa akin at agad siyang napatayo. Anong ginagawa mo dito? Gulat pang tanong nito. Agad namasa ang mga mata niya. Namula ang ilong niya tanda ng pagpipigil sa pag-iyak. Lumingon to kay Cooper. Yumuko lamang ito. Ikaw ang nagpapunta sa kanya? Tumango ito habang nakayuko. Paano mo nagawa to, Cooper? Pinakiusapan kita. Tumulong ilang buti ng luha na agad niyang pinunasan. Sorry, Heisey. 3 days na niya akong tinatawagan para dito kaya hindi na ako nakatanggi. Nakatingin lang ako sa asawa ko habang galit siyang nakatingin sa kaibigan namin. Huminga to ng malalim bago kinuhang bag niyang nasa upuan. Nang akmang aalis na ito'y dali-dali akong lumuhod at yumakap sa mga binti niya. Nagbubulungan ang mga taong nakakakita sa amin. Hindi ko man naiintindihan ang mga sinasabi niya pero alam ko, pati sila nagulat sa ginawa ko. Ito lang ang nakikita kong dahilan para umuwi ako ng kasamang asawa ko. Ano bang ginagawa mo, Asher? Bitawan mo ako, tumayo ka dyan. Matigas ang utos nito. Hindi ako tatayo dito. Please, Heisey, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magbabago na ako, di nagagawin na nagawa kong kasalanan. Nagmamakaawang turan ko sa kanya.
Narinig ko mga paghikbi niya pero masyado nang mahinang loob ko para tingnan ito. Please, Asher, let me go. Sobrang sakit na tama na. Umiling ako at tumayo. Hinawakan ko magkabilang pisngi niya at tinitigan sa mga mata. Kaya nga aayusin natin, di ba? Kasi parehas na tayong nasasaktan. Parehas na tayong nahihirapan. Sweetie, please, I'm begging. Give me another chance. Umiling to at nag-iwas ang tingin sa akin nang akmang luluhod akong muli. Agad ako nitong pinigilan. Sige, pero pag inulit mo pa to, ayoko na. Maghihiwalay na tayo. Tumango ako ng paulit-ulit. Niyakap siya. I swear magpapakatino na ako. Hindi ko na uulitin yung mga maling nagawa ko. Hindi ko kayang mamulala ka, sweetie. I'm sorry again. Muli, niyakap ko siya. Nakahinga ako ng malawag na maramdaman kong pagyakap niya rin sa akin. Oh, tapos na ang drama. Magsipagbalik na kayo sa pwesto ninyo. Kumalas ako sa yakap na marinig kong sigaw ni Cooper. Matalim ang tingin niya sa mga nasa paligid namin, pero mas tumalim ang tingin niya sa amin. Napukaw ang atensyon niya. Care to explain what's happening? Mataray na salita nito. Inalalayan akong umupo muli si Heisley at tumabi sa kanya. Nilapit kong upo ang inuupuan ko at marahan siyang inakbayan. Ano na? Magkwento kayo para magets ko naman ang kadramahan niyo ngayon lang. Lumingon ako kay Heisley na nakayuko lamang. Ilang segundong lumipas, nagangat siya ng tingin kay Cooper. Sa susunod ko na ikukwento sa'yo. Di pa ako handang pag-usapan muli. Tila ng lambot ang matataray na matang tingin sa amin ni Cooper at bumuntong hininga. Okay, fine. Basta magkukwento ka, ha? Tumango lamang ito. Tumayo na si Heisley kaya napalingon ako sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ko. Walang emosyon siyang nakatingin sa akin. Uuwi na tayo. Tura nito kaya't dali-dali akong tumayo. Yung mga gamit mo, hindi mo ba iuuwi? Umiling ito at nagangat ang tingin, saktong may nagkatingin naman sa mga mata. Hindi na. Marami akong gamit sa bahay. Hindi kawalan yon kung hindi ko ibabalik. Ramdam ko ang walang ka-interes sa sagot ni Heisley sa akin, kaya naman di na ako nagsalita pa. Inintindi ko na lang siya at sinabi sa isip ko, kasalanan ko to kaya kailangan kong paghirapan. May sarili akong sasakyan. Sumunod ka na lang. Pagkaturan naglakad na siya papunta sa kotse niya at mabilis na umalis. Nataranta naman akong tumakbo na sasakyan ko at sumakay doon at madaling pinandar. Pag-uwi ko'y naabutan kong nakapark ang kotse ni Heisley sa garahe namin. Napangiti ako sa sarap ng pakiramdam na alam ko nasa loob ng bahay na yon ang asawa ko at okay na kami. Hindi ko siya naabutan sa sala o sa kusina, kaya naman umakyat ako sa taas. Pumasok ako sa kwarto namin at doon ko siya naabutan, mahimbing nang natutulog. Kaya naman nakangiti akong muli, bumaba sa sala, dumiretso sa kusina at nagluto ng paborito naming bulalo. Niluto ko rin ang paborito niyang kaldereta. Gumawa rin ako ng macaroni salad. Gabi na pala. Nagulat ito ng pagpasok niya sa kusina. Maraming nakahaing pagkain. Siya na lang ang kulang. Nagluto na ako. Nakita ko kasing medyo nangangayayat ka kaya't dinamihan ko na. Tumango ito at naglakad papunta sa inuupuan niya. Kumain ka na rin. Nangangayayat ka rin kaya't damihan mo ang kain. Malamig na turan niya sa akin. Pilit na ngumiti ako bago tumango. Umupo ako sa harap niya at pinagsandok siya ng pagkain. Habang kumakain kami, kung ano-anong planong naisip ko. Gusto kong bumawi sa asawa ko. Alam kong kaya ang call niya sa akin dahil sa nagawa ko, kaya naman isang plano ang nabuo sa isipan ko.